Advance Happy Chinese New Year, mga kapuso! Kung hey, Pachoy, naku Kuya Kim, pag Chinese New Year, alam na saan masarap pumunta? Sa Binondo! Naroon ang iba't ibang masasarap na pagkain at ang pinaka nakaka-hype sa selebrasyon ay yung mga Dragon Dancer at Lion Dancer. Ang ilan sa ating kapuso ang manu-manong paggawa ng Dragon Head na ang nakasanayang kabuhayan sa loob ng ilang dekada. Yan ang kwentong inalam ni Salima Refran. Kaliwat kanan na ang selebrasyon, lalo na sa pinakamatandang Chinatown sa mundo, ang Binondo. Festive, makulay, at tiyak na hindi mawawala ang iba't ibang dragon dance sa sinasabing simbolo ng proteksyon at swerte. Kaya ang 65 anyos sa si Master Nick, higit 5 dekada ng kabuhayan ang paggawa ng Dragon Head. Sa maliit na espasyo na ito, binubuo ni Nick ang iba't ibang makukulay na dragon at lion head. Mula sa skeleton base nito hanggang sa mga detalyadong pinta, ideya ni Nick. Bata pa ako, gusto kong makakita ng ganun eh. Ngayon, yung master namin, tinawag ako. Sabi, tulong-tulong ka muna. Ngayon, nagtatagpi lang ako dati. Hindi pa ako gumagawa ng skeleton. Minsan, try ako maliit na ano. Sabi ko, kaya kong gumawa ng malaki. Hanggang sa, tumagal na mga 5 taon bago ako natuto. Nang makuha ni Nick ang tamang hulma at diskarte para makabuo ng dragon at lion head, dito na siya nagsimulang makilala. Puro katang-isip ko lang po yan. Plus sa akin, paparepair na rin. Tinuloy ko. Hanggang ngayon, yan ang naging trabaho ko. Kasi yan ginagamit din sa mga opening ng bahay, restaurant. Kasi swerte po yan sa bahay. Sa isang buwan, nakakalima ako. Naging takbuhan si Nick ng mga naghahanap ng dragon at lion head dahil sa mas mababang presyo nito kumpara sa mga imported. Kasi kung bibili sila sa abroad yan, umaabot na hanggang 30,000. Ngayon, pag nagpaparepair sila, maabot na ng hanggang 10,000. Dahil sa kanyang edad, hindi pinagmamaramot ni Nick ang kanyang kakayahan. Ang mga kaibigan at kasama niya sa paggawa ang nakikita niyang magtutuloy ng kanyang sinimulang sining. Yung mga batang yan, nagsikap din na katulad ko. Sila naman, talagang pinosigi nila yung pag-aaral. Hindi ko dapat ipagdamot yung paggawa yan kasi una-una matanda na ako. Kailangan maibigay ko sa kanila yung nalalaman ko para tuloy-tuloy. Isa si Terry sa nakasubaybay sa sining na ginagawa ni Nick. Bata pa lang po kami no, pag nakakita kami ng mga lion dance. Tapos nakigulat kami, nakita namin siya na gumagawa siya doon. Yun, pinupunta namin siya. Kasi yung una, bumibili kami ng imported. Palagi siya nasisira. Sinubukan ko. Kinarir ko na din. Sakto marami naman ako nakikita no kay Master Nick no kung paano siya umpisahan, kung paano gawin. Ayun, kinarir ko siya yun. Kahit marami ng Dragon Head ang nagagawa rin ni Terry, bit-bit pa rin niya mga turo at technique na nakuha kay Nick. Kakaiba kasi yung paint niya mga pangsari, siya lang meron nun nasishare naman niya sa akin kahit konti Siyempre ako, tatandaan ko naman lahat niya kung ano yung sabihin niya sa akin. Ina-upgrade ko pa. Sa ngayon, si Terry at Nick patuloy sa pagpapakilala ng sining at kakayahan nila sa paggawa ng Dragon Head. Para kay Nick, hindi lang kabuhayan ang dinadala ng mga dragon at lion head na kanyang ginagawa. Hanggat nabubuhay ako. Kasi yun na ho yung kinagisnang kong na pinakamagandang trabaho na nagawa ko. Di na ho siguro mawawala yan. Hindi ho pwede mawala yan kahit kailan. Ako si Salima Refran at yan ang kwentong dapat alam mo.